Magkano nga ba ang worth 1 million views na kikitain mo doon sa Facebook Reels or Facebook page via in-stream ads? So, mataas ba or medyo bumaba na siya? So, tignan natin dito sa ating video. Pupunta na tayo ngayon dito sa My Creator Studio. So, i-click natin and hanapin natin yung video na nag-generate ng 1 million views. So, mag-scroll down lang tayo ng konti. And dito na. Dito na natin makikita. So in here, yung reach niya is 1.6 million. Meron siyang 26,000 na reaction. Tapos ito na yon, 1.2 million views. Pero magkano nga ba ang katumbas niya? It's $108. Ayan. So I think less than 100 pa nga to kasi 1.2 million na yung views. So ibig sabihin, malaki yung pagbaba ng earnings as compared before na kapag nag-generate ka ng 1 million views, as in, umaabot to ng either $750 to more than $1,000. Pero ngayon, 108 na lang. So, sobrang laki ng binagsak niya. Simula kasi noong June 13, 2023, nagkaroon ng update ang Facebook pagdating doon sa earnings ng in-stream ads tapos sa Reels, no? So, napansin namin na may difference, may nag-change doon sa earnings. So, as you can see, before June 30, ang 1,000 views ay equivalent ng $1 average. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Pero ngayon, medyo mas mahirap na, no? Kasi napansin namin, ang 10,000 views, yun na yung equivalent ng $1. And pwedeng mas mababa rin yan, no? Or pwedeng mas mataas. Depende po yan sa maraming factors such as sa views, sa country, ayan. And makikita mo dito na marami ang nalungkot at nabahala. And marami ang na-challenge. So ngayon, bisitahin naman natin ang aking Facebook page. Silipin naman natin ang ating Facebook page. Ito yung Facebook page po natin, Story of Anthony with 280K followers. And hindi ibig sabihin na kahit na ganito na yung na-reach nating followers ay laging viral. As you can see, meron siyang, ayan, 45,000 views. Ayan, tapos yung iba, 15K views. Yung iba, less than 10K views. Ayan, no, tapos 10K view. So, it doesn't guarantee na nag-viral lahat ng mga videos mo, no? Ayan, no, to less than 3,000 views. So, this is really a challenge, no? So, ito, may pa-konti-konti lang ng video na lumalampas sa 100,000 views, pero not all videos. Kaya, challenging ito para sa atin na content creators kasi medyo bumaba nga ang mga kitaan or earnings dito sa Facebook. Kaya magdi-disclaimer lang muna tayo na hindi po ako nagdi-discourage sa inyo, no? Pagpatuloy nyo pa rin kung ano yung nasimulan nyo, kaya lang medyo mas challenging na ngayon. At sinishare ko ito bilang aking experience dahil na-experience ko naman talaga. Tsaka yun yung observation ko sa years of vlogging at syempre, inoobserbahan ko talaga yung mga any updates ng community guidelines o kaya ng iba pang mga tools ni Facebook Meta, YouTube, TikTok. Sa TikTok naman, medyo malaki ang kanyang engagement basing sa mga na-observe natin, sa views, tsaka sa mga reactions kapag nag-upload tayo ng mga videos. And pasalamat ako na alis yung aking warning sa TikTok. And magiging mas masaya siguro ako, no, kapag nilagay ang Philippines na isa sa mga aprobado na mag-monetize. Kaya lang, hindi pa available ang monetization ng mga video dito sa Pilipinas, kagaya ng US, France, UK, Italy. So, sila lang yung pwede kang kumita sa TikTok habang nagbablog sa mga videos mo. Pero dito pa sa Pilipinas, wala pa. Kaya, hopefully soon, sana magkaroon na din dito sa Pilipinas para mas marami ang mas masaya. Hindi lang sa pag-reels or pag-i-in-stream ads. Dito naman tayo sa TikTok, no? We have 164.1 thousand na followers and malaki din or malakas din yung engagement dito. So as you can see, I'm so happy na kahit papaano, yung mga views natin ay more than 10K
nagpapasalamat ako at medyo malakas yung engagement natin dito, no? So, kokonti na lang yung video dito na less than 10K. So, halos lahat more than 10, nakakapag-generate ng 50,000 views, yung mga ganon. Kaya, in any case na magkaroon siya ng monetization platform basing from views, naku, marami ang magiging masaya kapag ganito ang mangyayari sa TikTok na pwede kang kumita ng pera sa mga views from your videos. Pero sa ngayon, kakaunting countries pa lang ang nag-grant ng TikTok na makapag-generate ng kanilang videos. Pagdating naman sa YouTube, alam nyo ba na ni-retain nila yung 1,000 views equivalent ng $1? And pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba, depende yan sa factors such as yung duration ng pag-watch, yung country, ayan. Tapos, considered viral na rin ang isang video mo para sa akin kapag umabot na siya sa mga 100,000 views. Kasi tumataginting na $100 yan. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Pero yan yung average. However, ang challenge dyan is yung engagement. Mas mababa kasi yung engagement sa YouTube as compared sa Facebook and sa TikTok. Dito naman tayo sa YouTube with 63,000 subscribers, no? Tsaka kakaunti rin lang ang kitaan dito as compared sa Facebook. So, tignan natin yung ating videos. Kung makikita nyo, medyo mas mababa ng malayo ang engagement dito. Kasi as you can see, 200, mga hundreds lang yung views natin dito. And masaya na ako kapag naka-hundreds yung views. As you can see naman, medyo kakaunti. Parang napaka-sad. Tapos, yung iba, nag-yellow pa yung monetization na sign dito. Kaya, mas challenging dito sa YouTube as compared sa Facebook tsaka TikTok kapag i-base mo sa kitaan. Pero, bago ka makapag-earn, dapat i-meet mo muna yung requirements for monetization. Such as, dapat meron kang at least 1,000 followers or 5,000 followers para sure na yan. And dapat meron kang 60,000 watch hours within 2 months. And dapat nasa eligible country ka and wala ka dapat violation. And kapag approved na, congratulations, pwede ka nang mag-earn. Pero hindi dyan natatapos ang kalbaryo ng buhay mo. Siyempre, dapat within a month, dapat naka-accumulate ka ng more than $100 para makapag-cash out ka next month. And siyempre, piliin mo kung saan nila i-cash out yung pera mo, either bank o kaya sa PayPal. Ayan. And ito na yung catch. Paano mo nga ba ma-accumulate yung $100? Medyo mahirap ng engagement. Kasi 10,000 views, $1. Kaya mahihirapan ka talaga. Yung mga iba na nagsisimula, umaabot sila ng 2 months, 3 months, 4 months, or 5 months bago sila makapag-cash out ng $100. Kaya yung iba medyo nag-give up na, and not all na gustong kumita sa Facebook ay nagtatagumpay. Siguro sabihin mo na lang na 60% nagtatagumpay. And then kapag medyo hindi na nila kaya, wala nang time para mag-reels, nag-quit. Ito na yung advice natin since hindi na stable yung earnings online and marami ang medyo na-challenge. Ang advice natin number 1 is maghanap na ng alternative na kitaan such as pagla-live selling. Marami pa namang platforms dyan na pwede kang ibenta as an affiliate. So, mag-sign up ka as an affiliate or magbenta ka ng mga pwedeng ibenta. Number 2 is maghanap kayo ng permanent job. So, kung may degree kayo na natapos, i-apply nyo. Why not? Diba? Sayang naman yung pinag-aralan nyo. Permanent yan. So, at least meron kang permanent or stable source of income tapos may benefits pa. O, diba? Sang ka pa. And ang number 3 is kapag meron kang naipon na pang-capital, syempre, why don't you try na mag-venture into business? Pero, dapat make sure na choose the right business para hindi masasayang yung pinag-investan mo. O, diba? Kasi ako, alam nyo, currently na inaayos ko rin yung papers ko tapos nagre-review ako for another exam para after nun, yan, lalarga na tayo and i-apply na natin yung profession natin. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video na ito.
Kasi alam naman natin na in this world, lahat nagbabago. O, di ba? Kaya that's it guys. I hope na may natutunan kayo and sana may nakarelate dito. So always take care and ligtas ang may alam.